So, sad news for the Duterte supporters, mga kababayan, patong-patong na yung mga kaso nila. Pero disclaimer, hindi lahat, well, yeah, hindi lahat po ng mga Duterte supporters na kinakasuhan ay nalulungkot ako sa kanilang mga sinasapit. Meron diyang mga nakakasuhan na natutuwa naman ako sa mga kasong kinakaharap nila. And may chinika nga ako kanina sa Princess Maui too na may isa diyan nakakasuhan pa sana at sana kasuhan nga. Kasi ang bibig niya ay imbornal. Ako daw ay aklang kanal, siya naman ang bibig imbornal. Pag-usapan natin maya-maya po. Okay. So, well, unfortunately, ito nga po, panggigipit ito sa mga Duterte supporters or mga Duterte vloggers. Kasi hindi po talaga mapasurrender, no? Hindi talaga mapasuko itong mga Duterte supporters na bumabanat kay Ngiwi. Alam niyo naman lahat. Oh, pati si Eden Santos ng Net25 mukhang tatanggalin. Sabi ko na eh. Yung mga accreditation, eme-eme. Pag-usapan na lang natin sa susunod na vlog siguro. Kapag ikaw ay part ng media, mga kababayan, na hindi ka yumuyuko at lumuluhod sa babaeng ahas, ay asahan mo talaga yan na, 'di ba? Nagigipitin ka. And ito nga pong mga TV giants ng Pilipinas, mga takot na yata or maybe namamantikaan din ang mga nguso. Right? Baka nakakatikim ng letson and may mga pa-raffle draw pa 'pag December and malay natin. Alam niyo naman may mga media na talagang ano nga, envelopmental journalism na tinatawag. Nag-aantay laang ng envelope and then kung ano yung 'di ba? Magbabalita lang sila ng mga hindi against. Eh, dati pamilyang Magna yang mga yan. Ngayon parang pro pamilyang Magna na sila. Alam niyo naman kung kaninong pamilya yung Magna. Magna Carta, Magna Carta, Magna Cum Laude, whatever. So, pero itong mga vloggers po, hindi katulad ng mga medyang bayaran na yata, mga environmental mga journalists and whatnot, ay kung hindi kayang patahimikin at batikos ng batikos pa rin, ay yeah, kung hindi man magurgur literal, or hindi magurgur ang kanilang mga social media accounts ay kakasuhan po ng patong-patong. So ito nga po si Madam Risa ay nagsampa ng kaso sa mga nag-share yata at nag-comment doon sa ah, whistleblower na bumaliktad against Sisa virus, di ba? So basahin natin yung article na ite. Oh. Saan ka na banda dyan? Ang hirap mong buksan dyan. Oh, kakaiba ito. Anyway, basahin ko na lang mga kababayan, ano. Sorry, parang gusto ko siyang tawagin sa ibang pangalan. Huwag na lang baka kasuhan niya akyas. Uy, bakit nga pala hindi ako kinakasuhan? Baka sasabihin na naman ng mga kulto nung Jollibee. Ay kasi tao yan ni Tamba si Maui. Ay talaga? Tao pa rin ako ni Tamba? Ah, lugi si Tamba sa akin, 'di ba? Hindi ko naman siya pinupuri, hindi ko siya pinopromote, tapos binabayaran niya ako, ganun ba 'yon? Alam ko na yung reason kung bakit ako hindi kasama sa kinakasuhan, mga kababayan. Maybe because maliit na vlogger lang talaga ako, no? Yeah, I think so. So siguro kung higanting vlog, no, hindi lang yon. Hindi nga siguro sila threatened sa akin, mga ate at kuya. Si Madam Sisa. Pansin siguro ng mga politikong ito and maybe ng administrasyong iwi na kapagka kinasuhan ng isang vlogger or umattend sa TRICOM hearing, nagiging dumadami yung followers. Tama ba? So, kung ako ay mapapasama sa listahan ng mga vloggers na kakasuhan or gigipitin sa TRICOM, lalong lalaki yung social media accounts ko. Kasi naging kilala yung mga sinasampahang kaso, yung mga ginigipit ng mga vloggers, tapos umattend sa TRICOM o kaya napapangalanan sa mga kaso-kasong ito, eh, lalong lumalaki, lalong maraming nagpa-follow. Kasi given yan mga kababayan, maraming followers ang mga Duterte. Kung hindi pa man kilala itong mga vloggers na ito ng mga Duterte supporters,
kapag kinasuhan itong mga anti-Duterte katulad ni Senadora Risa and even si Tariela na kinakasuhan ngayon si Sas, okay? Kapag nakita ng mga Duterte supporters na itong mga dilaw or mga pink na mga politiko, personalidad, and even itong mga Marcos appointees at mga Marcos aligned na mga personalidad ay ginigipit ang isang vlogger, nagpa-follow yung mga Duterte supporters. Lumalaki lalo. So, hindi kaya, I don't know. Hindi kaya ginagawan din ng paraan ni na Jollibee bida-bida, huwag niyo i-promote yung Maui, huwag niyo pansinin yung Maui para baka lumaki yan lalo. Something, no? Pero ang hindi nila alam mga kababayan na ayoko naman din maging sikat na vlogger. Okay lang sa akin na may sapat na followers or gradual lang yung paglaki ng channel ko. Ayoko ng biglaan. And ayoko maging napakalaking vlogger. Ay katulad nga niya ni na Sas, ginigipit na at kung sino-sino pa. So ayoko humantong sa ganyan. Pero given yan na hahantong talaga kami sa ganyan. Okay? Kung one day lalaki akong vlogger or magiging malaki ang aking channel, ang aking page, and then magiging threat na ako sa mga pinklawan, even sa administrasyong niwi, eh, haharapin ko talaga yan, no? And then, manunulisit din ako, right? Siyempre, no, nanunulisit ngayon yung ibang mga vloggers, eh, di ba? Tulong-tulong daw, tulong-tulong. Ay, pag ako kinasuhan, hindi nila ako tutulungan. Kasi yung iba sa kanila, eh, di ba? Inaakusahan kong double agent. So, yan. Senator Risa Ontiveros sinampahan ng kasong cyber libel ang mga nasa likod umano ng viral video ni alias Rene. Paano naman yan mapoprove? Kabilang sa kinasuhan ang mga Duterte supporter vloggers. Ilan sa kanila ay si Crisette Loretta Chiu, si Tio Moreno or Alex Destor, Trixie Cruz Angeles, Rob Rances, I think kaibigan to ni Ma'am Hanilet, Kuya Jay Sonza, nasa dating nasa media, Sas Rogando Sasot, Jollibee Cruz. Sino yung Jollibee Cruz? At Eric Celis or Ka Eric. Oh, wala si dito? Si Doc Lorraine? Kasi 12 daw to eh. So si Crisette, si Alex Destor, si Attorney Trixie, si Rob Rances, Jason Sasot, Jollibee. Jollibee ba? Malabo lang ang mata ko. Sino itong Jollibee na ito? Ilan na yon? Mali na naman tuloy ako. At Eric Celis. 8 pa lang. 12 daw to eh. 12 sila. Sino yung iba pa? Oh, kinasuhan ni Senator Risa ng Yadayar. Ay, sina Banat Bay. I think kasama no sa mga kinasuhan. O sa mga kababayan, si Sas din. Ano ko, kita mo may kaso na si Sisa, may kaso pa si Jay Tariela. Ano ba ito? Ano ang balita na ite? Sikat na talaga si Sas. Hello Sas, congrats. Well, paano nila gigipitin si Sas? Nasa China si Sas, hindi ba? Cyber libel versus pro-Duterte vlogger. Lalo lang nilang pinapasikat ang mga Duterte vloggers sa ganitong eksena. And siguro para hindi ako sumikat, hindi ako sinasali. Right? I don't know. I'm not sure. Okay, sinampahan ng kasong cyber libel ni so parang hindi pabor kina kina Jollibee na makasuhan din ako or yeah. Jollibee kakasuhan mo ako, ikaw na lang magkakaso sa akin. Mamaya discuss kita. Oh. Or maybe hindi talaga ako sikat. Okay lang, right? Para at least nakakagala ako everywhere. Pag-uwi ko ng Pilipinas, magpapagulong-gulong ako sa EDSA, walang pumapansin sa akin. Sarap pa rin ang buhay ko. Okay, sinampahan ng kasong cyber libel ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang vlogger na si Cesar Gando Sasot dahil sa mga mapanirang komentaryo online. News 5 ang nagbabalita ha, mainstream. So hindi ito derogatory kay Sas. No? Pabor pa to kay Sas, lalo nang mako-curious ang mga Duterte supporters kasi si Tariela, tao ni Ngiwi. Sino yung vlogger na yun? Lalong nadami ang followers ni Sas. Congrats, Sas. Sana maging higanti kang vlogger at malamangan mo si Taning. Si Taning yung pinakamalaking vlogger ng Pilipinas, at least political vlogger or blogger.
Inakusahan umano siya ni Sasot ng bribery, corruption, dishonesty at misconduct sa Facebook noong July hanggang October 2024. I think may isang post pa rin sa sa Twitter or sa X na I think dami account. Si Sas kasi walang X or walang Twitter pero parang doon din kumuha ng article si Jay Tariela or itong Commodore Tariela. Kilalang taga-suporta ni dating Pangulong, oh yan pa, may disclaimer. This is what we call inverted pyramid na pagsusulat. Okay? Yeah, sa journalism mga kababayan. Na yung pinaka-importanting details ang nasa taas, kaya inverted pyramid, and then yung mga little details nasa baba. Okay? Pero magandang detail ito in favor of SAS, na kilalang taga-suporta daw ni dating Pangulong Duterte si Sasot, na inihabla rin ng dating Department of Finance Secretary at Economist Shelo Magno sa parehas na pati si Shelo? Kawawa naman si Sas. Ano ba yan? Ang daing kaso. Pero, wa namang pakyal si Sas. Nasa China eh. Right? Pero pag uwi ni Sas ng Pilipinas, baka may mga warrant of arrest against her. So is Miss Maharlika na may 7 yatang warrant of arrest sa Pilipinas. Pero may ibang mga Duterte vloggers mga kababayan na katulad ni Miss Maharlika tinatakot, meron ding ibang mga taga-US na tinatakot ng mga ibang Duterte vloggers na subukan niyong umuwi ng Pilipinas, ipapaharang kayo sa pulis, papahuli kayo. What? Kaya minsan yung ibang mga Duterte vloggers, katakataka kung totoong Duterte vloggers eh, right? Well, badge of honor mo, Miss Sas, itong mga kasong isinasampa sa'yo. So is the case kung meron mga isinampang kaso si Sa tuloy, si Senator Risa. Baka mamaya akusahan din ako ng ibang mga double agents na, tao yan ni Sisa. Naging tao pa nga. Ang dami namang, andai ko namang andai ko namang patrons. Patrons ko na si Tamba, may nakulimbat pa ako sa EDSA, mamaya akusahan pa akong tao ni Sisa. Ay, ginoko! Oh, well, good luck po sa mga vloggers na sinasampahan ng kaso, 'di ba? Dahil nga sa kanilang kalayaan lang naman sa pamamahayag, yung iba sa kanila nagkomento lang patungkol doon sa whistleblower, 'di ba? Na kumanta against Risa na di umano ay binribe lang and also parang yeah, inoferan lang. 'Di ba yung Michael ba yon? Yung nagpa-interview na against Pastor Quiboloy? Kung gano'n mga kababayan na yung mga ginamit ni Risa, ni Senadora Risa na mga testigo laban kay Pastor Quiboloy ay allegedly bayad lang or tinakot lang or whatever or binigyan ng script na fake tapos kaya siguro kumanta ay hindi naman nabayaran ng kumpleto. Ano ang dapat gawin kay Pastor Quiboloy? Hindi ba dapat nang palayain? Oh, tapos itong Risa na grabe manira, may mga bikoy-bikoy pa, 'di ba, nung mga nakaraan. Allegedly may mga ano ba 'yung mga hinostage na mga bata or something para maging testigo sa war on drugs. Gamit na gamit din ni Risa Ontiveros noon yung Kian Cipriano tuloy. Kian, sino nga yung Kian, yung pinatay di umano ng mga pulis? Nabalak pa nilang, Kian de los Santos, right? Nabalak pa nilang iparada yung katawan sa EDSA. Panahon ni Tatay Digong. Gagawin nilang Malaninoy Aquino. Yung teenager na napatay ng mga pulis sa War on Drugs ni PRRD. Di ba gamit na gamit ni Risa yun? So anong dapat gawin kay Pastor Quiboloy mga kababayan kung peke yung whistleblower ni Risa na bumaliktad sa kanya? Hindi ba dapat palayain na si Pastor Quiboloy? Right, comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.